From Red Magic Gaming Phone, pinalaki nila at naging gaming tablet. Eto nga guys yung bago nila dito na Red Magic Nova Gaming Tablet. Na magugulat kayo guys dahil sa sobrang laki niya. Hindi lang yun, ang device na ito guys ay meron ditong built-in fan. At syempre guys, meron din itong LED lights. Kaya syempre guys, what's in the box? Eto nga yung kanyang box ito at properly sealed siya. Kapag binuksan natin, eto na nga, bubungad na sa atin dito ang Red Magic Nova Gaming Tablet. May kasama nga ito guys na accessories like mga stickers na actually tatlo ditong logo dito ni Red Magic ang ibinigay niya sa atin. At nandito naman sa kabilang box, yung kanyang USB cable end-to-end Type-C yan. Plus nandito na rin yung kanyang 80 watts fast charger. Para makita nyo dito yung details sa charger na to, pwede nyo i-post yung video na to. Yun lang yung makikita natin. Specification na muna tayo dito guys. Paano mo masasabing gaming tablet ito kung hindi Snapdragon 8 na may Gen 3 leading version ang ginamit ditong processor na meron ditong LP DDR5X at UFS 4.0. Nasa totoo lang guys, sisingit na natin dito. Nag-benchmark lang naman tayo dito at ito ang lumabas. Sobrang taas ang kanyang benchmark. Talo niya yung iPhone 16 Pro Max. At mas mataas pa yung benchmark nito kaysa yung iPad Pro. At ang kagandahan nito guys, matagal siyang malobat dahil meron nitong 10,100 mAh battery. Ito yung kagandahan dito, nakita kong feature niya. Meron na rin itong fan na tumatakbo ng 20,000 RPM. May high resolution ito na 16:10 na may 144Hz na refresh rate. Sobrang bilis yan, walang lag. At meron din itong sampling rate na 840Hz. Alam niya na kapag itatouch mo kaya mas mabilis dito yung respond niya. Ang kagandahan pa dito, lightweight siya. Sobrang gaan niya at hindi nakakangawit. Tumitimbang lang naman ito ng 530 grams. Gumagamit ito ng technology na DTX Ultrasound with 4 speaker and vibration effect. Napakasariwa ng hangin sa amin. Pagkatapos noon ay naglakad-lakad muna ako dito at ipinasyal ko dito ang anak ko. At syempre magbi-video tayo dito sa daan. Hindi lang yon dahil sa meron din itong fingerprint scanner na NFC tag na rin ito. Gumagamit ito ng latest OS ng Red Magic na 9.0. Game space, X-Gravity performance. Sa front camera niya meron itong 20 megapixel. Na may rear camera dito na 50 megapixel. At ang nagustuhan ko talaga dito yung kanyang transparent design. Ang ganda ng kanyang design dito sa likod. Meron siya ditong LED light na nagre-react. Kung naglalaro ka dito ng games, nanonood ka ng mga videos, pwede mo kasing isetting yung mga yan. Mula sa top niya, which is matatagpuan natin dito yung power button, makikita natin dito yung dalawa dito na speaker hole. Sa left side naman niya, nandito yung kanyang volume rack, dalawang mic hole. Sa bottom niya naman, makikita natin dito yung dalawa ditong speaker niya, mic hole ulit at Type-C for charging. At syempre dito sa kanyang left side na pwede rin maging bottom niya, ay may connection dito kasi pwede mo itong dagdagan ng external keyboard. Napakaganda ng kanyang design, especially dito sa kanyang fan. Very futuristic ang design. Mapapansin na rin natin dito yung Snapdragon 8 Gen na logo niya. Sobrang solid kahit yung Red Magic na logo niya dito. Hindi lang siya basta dinikit, talagang naka-emboss talaga siya. Eto nga pala napunta sa atin ang Midnight, which is meron itong 16GB of RAM at 512GB of internal storage. Na actually guys, pwede mo pa itong i-expand hanggang 28GB of RAM. Wow! Sa tablet, may tablet ka na sobrang tindi. Na halos talunin pa niya yung ibang mga gaming phone ha. Hindi mo na kailangan mag-worry dito sa mga mabibigat dito ng mga laro. Dahil ang ganda dito ng pagkaka-engineer sa kanyang cooling fan. Sinubukan ko na rin dito yung fan niya kung okay nga ba dito yung noise. Ito yung noise ng fan kapag hindi masyadong loaded. Pero actually, halos hindi marinig dito yung kanyang fan. Sinubukan ko lumabas dito para ma-check yung display niya at kahit sa labas kitang-kita natin dito yung napakagandang display dito ng Red Magic Nova Gaming Tablet. Syempre sabi dito gaming tablet. Syempre Red Magic Nova Gaming Tablet ito. Kaya naman sinubukan naman natin siya dito sa gaming. Welcome to Wild Rift. At ang ginawa natin sa setting nito guys, tinaasan natin. High lahat dito. Ginawa pa natin dito 120 FPS. Lahat ng setting na to, minax ko talaga dito. At makikita nyo guys, grabe oh. Ang ganda dito ng display niya. Gumanda na lahat ng animation niya dito. 120 FPS, tignan nyo kung gaano ka-smooth yung graphics niya oh. Kung papansin nyo yung apoy, ang ganda dito ng kanyang display ha.
Kahit umaatake tayo dito, ayun nga, hindi pa rin tayo nadidelay dito, wala pa rin nakikitang lag. Running ito ng 120 FPS pero tignan nyo naman guys, sobrang smooth. Tapos ang bilis nating i-click pa dito yung attack niya dito, walang ka-delay-delay. In terms of gaming, sumasabay talaga itong Red Magic Nova gaming tablet sa mga gaming phone natin. Syempre guys, sinubukan ko siya dito sa Genshin Impact. At eto na nga guys, bago ko siya simulan dito sa Genshin Impact ay sinugurado ko muna dito na overload yung graphics niya dito. Naka-max lahat dito ng graphics. Kahit yung frames per seconds, sobrang high na ito. Ito na yung pinakamataas dito na graphics dito sa Genshin Impact at naka 60 FPS pa yan ha. Sa tablet makikita mo na walang ka-delay-delay dito yung Genshin Impact. Lahat ng mga display niya dito naglo-load ng maayos. Dahil 60 FPS napapansin natin yung mga dahon dito okay na okay. Pati yung movement ng mga skill dito at mga kalaban mapapansin natin dito na smooth talaga. Overall guys, masasabi ko dito na playable talaga dito ang Genshin Impact. Alam nyo naman kung gaano kabigat itong Genshin Impact. Pero tignan nyo naman, walang kalaglag. Hindi rin ako nadidelay sa skill. Sumubok rin ako dito ng high graphics na games. At kahit na medyo maganda dito yung graphics nitong larong ito, ay playable pa rin naman siya. At na-amaze ako, wala akong nakita dito ng frame drops although napakaganda ng graphics ng larong ito. Supposed to be medyo iinit na siya pero wala akong naramdaman ng init. Ang galing talaga, mabuti na lang meron dito yung cooling fan niya at hindi siya ganun kainit guys. Syempre guys, sinubukan na rin natin dito ang Mobile Legends at lahat dito ng mga setting, minax na rin natin dito, naka-ultra talaga. At kita nyo naman guys, every skill dito, responsive siya. Walang ka-delay-delay kahit marami pa dito yung mga kalaban, di natin nakikita dito ng frame drops. Actually mataas na dito yung resources ng Mobile Legends pero makikita natin goods na goods pa rin siya ditong laruin. Kahit umaatake siya dito o maraming mga skills na nagkakas dito yung mga ibang heroes, okay pa rin siya. Yung frame drops niya talagang consistent talaga eh. Kayo kung marirate ko ito, masasabi kong 10 out of 10 ito. Sinubukan ko na rin dito kung legit dito yung fast charging niya. Nagsimula tayo dito mag-charge. 30% na yung tablet at tignan nyo naman dito guys. After quite some time, mapapansin nyo na saglit lang natin ditong chinarge yung tablet na to. At tignan nyo naman guys, ang bilis mapuno. Ito yung sinasabi ko. Ganito dapat ang gaming tablet guys. Para mo masasabi na gaming device ito kung matagal mag-charge, di ba? Siyempre kailangan gamitin mo na agad eh. Ready to go eh. Eto na yun guys. Ito yung nabago nila dito. Pero guys, nagustuhan ko talaga dito yung kanyang ventless. Yung fan niya kasi dito wala talagang vent. Kaya naman yung mga dust hindi na mahihigop para pumasok sa loob. Na usually makakatulong dito para maging longer dito yung performance itong tablet na to. Sobrang vibrant pa ng kulay nito ah. At actually paparinig ko nga pala dito yung audio niya. Para kayo na mag-decide. Kasi nga sobrang ganda dito ng audio niya. Enemy slain. Siyempre, bago natin tapusin ito, ay ipapakita ko nga pala dito yung shot o yung kuha ng kanyang front camera. Ito nga pala yung makakuha dito ng kanyang front camera. At ito naman yung kanyang video test. Video check. Red Magic Nova tablet. Yo, what's up man? Medyo maingay electric pan natin para actually sinadya ko para makita natin kung okay yung audio niya kapag nagsasalita tayo na may background noise. Grabe, lupit ng camera nito. Sana ganito rin yung phone nila, no? Ayan, no? Ang liwanag, pare. Tapos ang kinis pa ng balat natin. Nako, basa na tayo. Ganito siya, video test. Yan, umuulan kasi. Ayan, hindi tayo makapag-video sa loob kasi medyo madilim. Mas maganda kasi dito para natural light. Tignan na lang natin kung okay. Let me know in the comment section. At syempre, rear camera naman tayo. Ito naman yung makakuha dito ng kanyang rear camera. At syempre guys, video test naman tayo. Ayan, video test. Video test yung gagawin natin ngayon. Eto. Actually, medyo maulan. Ayan, no? Tulo-tulo pa. Umuulan talaga. Tingnan na lang natin yung magiging result. Let me know in the comment section kung kumusta yung video test na. So actually guys, yung torch niya pwede natin i-on. Ganito ka nag-video habang hawak mo yung torch. Mas madaling hawakan yung tablet kasi sa tip lang talaga mo hinahawakan. So let me know in the comment section kung anong sa tingin nyo. Okay ba yung camera niya pag medyo dim
na ginagamitan na natin ng flash talaga. What do you think of Red Magic Nova gaming tablet? Kindly comment lang down below guys, no? At syempre mag-iwan na rin tayo dito ng link dito sa description below sa mga gusto mag-order na rin ng ganitong tablet. Kung may balak ka rin din naman dito mag-tablet, eto na lang, Red Magic Nova gaming tablet. Nasa description natin dito guys yung link. Pwede kayo dito mag-order para matesting nyo na yung product na ito. Kaya syempre guys, bago na naman natin tapusin ang video na to, nagpapasalamat na naman tayo sa mga nanood ng video na to. Kindly share it guys.